Pinaluwag ko si tita. Full stories. Ako si Randy. Nag-iisang anak lang ako ng aking mga magulang. Kaya spoiled ako at lahat ng gusto ko ay kanilang binibigay sa akin. Isang araw, napasyal sa amin ang kapatid ni Mama na si Tita Carla at di ko akalain na mas matanda pa pala ako sa kanya. Yun din pala ang unang pagkakataon na nakita ko siya at napasyal sa bahay namin. Kaya nang makita ko siya ay humanga ako sa kanyang angkin na kagandahan at sinabi ko sa aking isipan na sana di ko na lang siya naging tita para pwede ko siyang ligawan at mahalin. At dahil sa busy ako sa kakatingin sa akin Tita Carla ay di ko na malayan na tinatawag na pala ni Mama ang aking pangalan. Oy Randy, kinakausap kita. Bingi ka ba ha? San ka ba nakatingin dyan? Oy anak Randy, bungol. Ay Mama, bakit po? May sinasabi ba kayo? Ano po bang kailangan mo? Tingnan mo to. Kanina pa kita kinakausap. Di ka pala nakikinig dyan ha? Sa bagay, paano ka nga naman makikinig? Panaytingin mo sa Tita Carla mo. Ipapakilala kita sa Tita Carla mo. Kaya tinatawag kita. Sige na, lumapit ka na sa Tita Carla mo. Bunso namin yan ha? At mas matanda ka pa dyan. Pero, kahit mas matanda ka pa sa kanya, igalang mo siya ha Randy? Kasi nga, tita mo siya, okay? Sige po Mama. Hi po Tita Carla. Kamusta po kayo? Ito pong unang beses na magkita tayo. Kinagagalak ko po kayo makilala. Sana ay ganon din kayo sa akin. Oo nga Randy. Ito ang unang beses na magkita tayo at magkakilala. Paano kasi? Ngayon lang ako napasyal dito sa inyo. Kasi bagong lipat lang kami. Malapit dito sa lugar nyo. Ng mama mo na si Ate Jean. Ganun po pala. Di okay po kasi malapit na kayo sa amin. Mapapadalas na po ang pagkikita natin. Oo, baka nga kasi lagi na akong papasyal dito sa inyo para makasama ko si Ate Jean. At nga pala Randy, baka pwede. Carla na lang ang tawag mo sa akin kasi mas matanda ka pa pala sa akin. Naiilang kasi ako pag tita tawag mo sa akin. Pakiramdam ko, nagiging matanda na ako noon. Ay, ganun po ba? Mama, paano yan? Okay lang sa'yo na Carla lang ang itawag ko kay Tita Carla? Di ba kayo magagalit ha Mama? Okay lang naman sa akin. Wala naman tayong magagawa kung yun ang gusto ni Carla. Kaya sige, yun na lang ang itawag mo sa kanya para maging kampante ang kapatid ko na yan. Sige po Mama, buti payag kayo sa gusto na yon ng kapatid mo na si Tita Carla. O, ba Tita Carla ulit? Di ba Carla na nga lang? Pasaway ka talaga Randy. Ay oo nga pala. Sige Carla, yun na lang itatawag ko sa'yo. Yan ang gusto ko. Mas okay pakinggan kaysa sa Tita Carla. Pag yun kasi tawag mo sa akin, nagiging matanda ako pakiramdam ko. Ganun ba Carla? Sa bagay tama ka po dyan. Carla, nag-aaral ka ba o nagtatrabaho ka na? Nag-aaral pa ako Randy, pero graduating na ako this year. Sige Carla, okay yan. Graduating ka na pala. Ako naman, naghahanap ng trabaho. Kakaresign ko lang kasi sa dati kong company. Gawa ng malayo ako doon at tirap ako sa pagbiyahe. Sige Randy, okay lang yan. Makakahanap ka pa din ng trabaho. Magtiyaga ka lang. Sige Carla, salamat. Mama, kakain na ba tayo ng hapunan? Gutom na kasi ako eh. Yan, dyan ka magaling. Sige, maghahay na ako. Magugas na kayo ng kamay ni Carla para makakain na tayo. Sige Mama, salamat po. At nagugas na nga kami ng kamay ni Tita Carla.
At habang naghuhugas kaming dalawa, ay napapatingin ako sa kanya. Kasi maganda talaga siya at may maamo na muka. At ang tapos na kami maghugas ng kamay, ay agad na kaming kumain nila mama at tita Carla. At nang tapos na kaming kumain, ay nagpahinga muna saglit si tita Carla at saka sila nagkwentuhan ni mama. At maya-maya lang, ay bigla na akong tinawag ni mama at sinabi niya sa akin na ihatid ko na daw si tita Carla. Anak, Randy, pakihatid mo ang tita Carla mo. Baka mapano to sa daan eh. Kaya sige na, ihatid mo na siya, dali. Sige mama, ako nang bahalang maghatid sa tita kong maganda. Maganda talaga. Bulero pala tong anak mo, Ate Jean. Ay nako Carla, wag mo na lang pansinin. Ang anak ko na yan, may sapak yan sa utak. Sige na, umalis na kayo. At baka bigla nang umulan. Sa kagabi na baka mamaya may mga loko-loko pa kayong makasalubong dyan. Tapos anak, pag nahatid mo ng tita Carla mo, umuwi ka agad Baka kung san-san ka pa pumunta dyan. Opo mama, uuwi agad ako. Ano Carla? Halika na. Hatid na kita. Sige Randy, halika na. Ate Jean, uwi na ako Papasyal na lang ulit ako sa isang araw dito. Oo sige Carla. Pumasyal ka dito sa isang araw. Birthday pala ni Randy noon. Maghahanda ako. Kaya pumasyal ka Sige Ate Jean, pupunta ako. Sige alis na kami At salamat po ulit. At umalis na nga kami ni Tita Carla. At habang nasa daan kami, ay bigla na lang umulan ng malakas. Kaya dahil dun, ay naganap muna kami ng masisilungan. Ngunit ng oras na yun, ay wala kaming makita. Kaya pareho kaming nabasa ng malakas na ulan. Ala Carla, nabasa na tayo ng malakas na ulan. Tutuloy na ba tayo sa inyo para makauwi ka na agad? Sige Randy, magpatuloy na tayo. Basa na din naman tayo Kaya okay na yan. Kaso Randy, nilalamig ako Ang nipis kasi ng suot kong t-shirt. Oo nga Carla, medyo manipis yung damit mo. Gusto mo Carla, yakapin kita habang naglalakad tayo para di ka nalamigin. Naku, wag na Randy. Baka makita ka pa ng girlfriend mo. Magselos yun sa akin. Baka mapagkamala na girlfriend mo ko. Oo nga Carla, kaso wala naman akong girlfriend. Kaya wala makakakita sa atin. Ano Carla, paig ka ba? Nanginginig ka na sa lamig Kailangan mo ng yakap ko para mainitan ka talaga at di nalamigin pa. Sige Randy, bahala ka na nga dyan. Kung yun ang gusto mong gawin. Sige Carla, gagawin ko na At agad na nga akong tumabi kay Tita Carla. At nang katabi ko na siya, ay agad kong hinawakan ang magkabila niyang bewang para mayakap ko siya. Habang kami ay naglalakad ng dahan-dahan sa gitna ng ulan. At habang ganun, ang sitwasyon namin ng aking Tita Carla, ay napapatingin siya sa akin at napapangiti. Ako naman ay ganun din ang ginawa ko sa kanya. At maya-maya lang ay bigla nang umakbay sa akin si Tita Carla. Kaya dahil dun ay napatikit sa aking braso ang kanyang cocomelon. Di ko na lang yun pinansin kasi nga tita ko siya. Kaya dapat ko siyang igalang. At baka wala naman yun, mali siya kay tita. Kahit yun ay nakatikit na sa akin. At makalipas ang ilang mga sandali, ay nakarating na kami ni Tita Carla sa bagong bahay na nililipatan nila. At bigla na lang nagulat si Tita Carla kasi ba't walang ilaw yung loob ng bahay nila. Kaya naman, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ng kanyang mama at papa. At pag-check ni Tita sa kanyang cellphone, ay dun niya lang nalaman na wala pala dito sa bahay ang kanyang mga magulang. Nasa kabilang bahay pala nila. Dun pa, sa kabilang barangay, bukas na daw ito uuwi kasi gawa nang naabutan sila ng malakas na ulan.
Ala Randy, paano to? Wala pala sila mama at papa dito sa bahay. Nasa kabilang bahay pala sila. Doon pa yon, sa kabilang barangay. Naabutan daw kasi sila ng malakas na ulan. Kaya bukas na lang daw sila uuwi ng umaga. Sinabihan nila ako na kay Ate Jen na lang ako matulog. Kaso, andito na nga tayo sa bahay, di ba? Hassle naman kung babalik pa ako dun sa inyo, di ba? Saka basang-basa na ako ng ulan, no? Kailangan ko na magpalit ng damit. Oo nga, Carla, paano kaya to? Sige, mabuti pa. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay nyo. May susi ka ba, ha? Oo, may susi naman ako. Sige, pasok muna tayo sa loob. At pumasok na nga muna kami ng aking tita Carla sa loob. At ang ando na kami sa loob, ay doon ko napagtanto na bakat na pala yung sexing katawan niya sa basa niyang damit. Naaninag ko yun kasi dahil sa liwanag ng kanilang ilaw sa sala. At habang nakatingin ako sa sexing katawan ng aking tita, ay napaisip ako na mukhang masarap sana maging girlfriend ito, si Tita Carla. Yun nga lang, ay di siya pwede para sa akin kasi tita ko siya. At ilang saglit lang ay bigla na nagsalita ang aking Tita Carla. Randy, dito ko na lang muna. Magsha-shower lang ako para makapagpalit ng damit. Tapos pagkatapos ko, ikaw naman mag-shower ha. Kasi baka sipunin ka niya, no? Sige Carla, wait na lang kita dito sa sala nyo. Okay Randy, salamat ha. At pagkatapos nun, ay naghintay na nga lang ako kay tita sa sala. Habang dahan-dahan ko nang nararamdaman yung lamig na pumapasok sa aking katawan dahil sa basa kong damit. At maya-maya lang ay dumating na sa Tita Carla, tapos na siyang maligo at nakasuot na siya ng maigsi na shorts na medyo maluwag. Napatingin ako kay tita nun kasi paano ba naman nasisilaw ako sa kaputian ng kanyang mga hita at eto ay naglalakihan pa. Randy, tapos na akong maligo. Ikaw, paano ka na? Uuwi ka na ba? Paano yan? Basa ka na. Saka Randy, baka pwede. Huwag mo akong iwan dito sa bahay mag-isa. Takot ako nang walang kasama eh. Tatawagan ko na lang si Ate Jean, ang mama mo. Papaliwanag ko na lang sa kanya yung nangyari. Papakiusapan ko na lang siya na dito ka na muna sa akin para may kasama ako. Ano Randy? Payag ka ba ha? Payag naman ako Carla, kung okay lang kay mama. Sige wait, tatawag lang ako sa mama mo ha. At makalipas lang ng ilang sandali ay nakausap na ni Tita Carla si mama. At ito ay pumayag naman na dito muna ako kila Tita Carla matulog. Ayan Randy, okay na. Nakausap ko na yung mama mo. Payag siya na dito ka na muna matulog sa amin ha. Sige na Randy, maligo ka na. Baka nilalamig ka na. Basa kasi ang damit mo eh. Sige Carla, maliligo na ako. Kaso, wala akong damit na pamalit. Paano kaya to? Ala, oo nga no. Yari, paano kaya to? Wala pa naman akong damit dito na pang lalaki. Sige, ganito na lang Randy. Magtapis ka na lang muna ng tuwalya. Tapos yung damit mo, ilalagay ko na lang sa dryer para matuyo agad. Sige na, maligo ka na. Tapos iwan mo sa labas ng CR yung damit mo ha, para ma-dryer ko na siya. Sige Carla, salamat ha. Naisip mo pang bagay na yun. Ang talino mo pala. Tapos maganda pa. Carla, may boyfriend ka na ba? Wala akong boyfriend Randy. Single ako. Bakit mo pala natanong, ha Randy? Wala naman Carla. Ang ganda mo kasi. At humahanga ako sa iyo. Pasyensya ka na ha. Prangka kasi ako. Kung ano nasa loob ko, sinasabi ko talaga agad sa tao. Ganun ba? Sige, okay lang yan. Paghanga lang naman eh. Sige na, ligo na dali. At agad na nga akong naligo
At pagkatapos kong maligo, ay agad kong nilagay yung damit ko sa labas ng CR. At agad din naman yun, kinuha ni Tita Carla para masalang niya agad sa dryer. At habang inihintay namin matuyo yung damit ko, ay nagkwentuhan muna kami ni Tita sa sala. At nang sandaling yun, ay medyo naiilang ako kay Tita Carla kasi nakatapis lang ako noon ng tuwalya. At si Tita Carla naman ay parang wala lang yun sa kanya kasi nakakapag-usap naman kami ng maayos. At makalipas lang ng ilang saglit ay kinuha na ni Tita Carla yung damit ko sa dryer at ito ay natuyo na. Kaya nasuot ko na muli ang aking damit. Carla, salamat sa pag-dryer sa damit ko ha. Buti okay na siya. Nagamit ko na ulit ngayon. Wala yun, Randy. Ako naman may kasalanan. Ba't ka nabasa eh? Kasi hinatid mo pa ako dito. Okay lang yan, Carla. So paano? Matutulog na ba tayo? Mamaya na lang, Randy. Baka pwede manood muna tayo. Halika, Randy, samahan mo ko. Sige, Carla, halika. Manood muna tayo. Ano naman pala papanoodin natin? Ikaw, Randy, ano bang gusto mong panoodin natin? Wala akong maisip, Carla eh. Ay ganun. Di kung gusto mo. Ako na lang ang panoodin mo. Sasayaw na lang ako sa harapan mo. Seryoso ka ba, Carla? Kung seryoso ka, di sige. Ikaw na lang ang papanoodin ko. Ay, oo nga pala. Napanood ko pala yung video mo sa TikTok. Ang galing mo pala sumayaw, Carla. At ang galing mong gumiling dun ah. May talent ka pala, Carla. Kaya nga, sabi ko sa'yo, sasayawan na lang kita. Yun ay kung gusto mo lang naman. Sige nga, Carla. Sayawan mo ako. Sample nga dyan. At pagkasabi ko nun kay Tita Carla, ay agad niya nang ginawa. Agad siyang pumwesto sa harapan ko at dahan-dahan na siyang sumayaw. At habang siya ay sumasayaw na, ay napapatitig talaga ako sa kanya. Kasi palong-palo yung pag-indayog ng kanyang bewang at balakang. At kasabay pa nun ng pag-uga ng kanyang mga nasa harapan na talagang pumukaw ng aking atensyon ng oras na yon. At ilang saglit lang, habang sumasayaw si Tita Carla sa aking harapan, ay bigla niya akong tinitigan ng malagkit. At pagkatapos nun, ay dahan-dahan na siyang lumapit sa akin. At ang malapit na siya sa akin, ay bigla na lang ako nakaramdam ng kakaiba. Kasi pakiwari ko, ay parang nadadala na ako sa sayaw na yon ni Tita Carla. Kaya naman dahil doon, ay agad ko na siyang pinahinto sa kanyang pagsasayaw. Carla, okay na ako. Sige na, tama na pagsasayaw mo. Baka mapagod ka niyan eh. Ako pang sisihin mo. O Randy, bakit mo ako pinahinto sa aking pagsasayaw? Hindi mo ba nagustuhan ang pagsasayaw ko na yon ha? Gusto ka naman siya, Carla. Kaso ano kasi, baka madala na ako sa sayaw mo na yon. Ang sexy mo kasing sumayaw eh. Kaya naman pala. Sige, ngayon alam ko na. Sayang, kung kailan pa naman ginaganahan na ako sumayaw. Doon mo pa ako pinahinto. Di mo tuloy makikita yung pag-indayog ng sobra ng balakang ko at bewang. Sige Randy, kung yun ang gusto mo, dititigil na ako. Saka, parang napagod na nga ako. Di bali Carla, next time ka lang ulit sumayaw sa harap ko. Yun lang, kung papayag ka ulit. Di na ako papayag, Randy. Ikaw kasi, pinahinto mo ko ngayon. Di mo ata gusto yung pagsasayaw ko. Nice. Kaya Randy, wala nang next time no? Minsan lang to. Kaso, sinayang mo naman. Ay, ganun ba? Sige Carla, ituloy mo na pagsasayaw mo ngayon. Wala na palang next time eh. Ay nako, ayaw ko na no? Nawala na ako ng gana eh. Kaya huwag mo na akong pilitin no? Ikaw kasi, may nalalaman ka pang dala dyan. Kung pinigilan mo kaya, di sana,
nakita mong malapit kong moves sa pagsasayaw. Sayang naman. Sige Carla, di bale. Okay lang. Kung wala nang next time, yung videos mo na lang sa TikTok, yung panonoorin ko. Sa TikTok talaga? Ayaw mo ba ng live at nasa harap mo lang? Eh di ba sabi mo, wala nang next time? Ayaw naman kitang pilitin na gawin ulit ang pagsasayaw mo na yon. Baka mamaya, magalit ka pa sa akin dyan eh. Joke lang yun, ano ka ba? Sige, sa birthday mo na lang ulit, Randy. Sasayawan kita ha? Diba? Sa isang araw, birthday mo na. Oo Carla. Sa isang araw, birthday ko na nga. Sige, aasahan ko yan ha. Sa araw ng birthday ko, sasayawan mo ulit ako. Oo, sige Randy, pangako yan. Basta dapat, control mo yung emosyon mo ha. Baka mamaya, bigla mo na naman akong patigilin dyan. Sabihin mo, nadala ka na naman. Sige Carla, kokontrolin ko na yung emosyon ko. Para naman, makita ko ng buo yung galing mo sa pagsasayaw. Lalo na, yung pag-intayog ng balakang mo at bewang. Carla, ang lambot ng bewang mo. Ang galing mong sumayaw. Sige Randy, salamat ha. Paano? Matutulog na ba tayo ha? Ikaw Carla, inaantok ka na ba ha? Di pa naman ako inaantok Randy. Kung gusto mo, maupo muna tayo sa sopa. Magkwentuhan muna tayo doon ng kahit ano. Sige Carla, halika. Doon tayo sa sopa. Magkwentuhan muna tayo. Para antukin na tayo. Antang ando na kami ni Tita Carla, ay agad na nga kaming naupo nang magkatabi. Na halos magkadikit lang kaming dalawa. Carla, ano naman pagkukwentuhan nating dalawa ha? Ikaw na magbigay. Wala kasi ako maisip eh. Ako pa talaga. Ikaw na mag-open. Ikaw ang lalaki eh. Sige. Tatanong ko lang sana. Nakailang boyfriend ka na ba? Isa pa lang naging boyfriend ko, Randy. 1 year din kami tumagal. Tapos ngayon, single ako at walang boyfriend. Nakapokus kasi ako sa pag-aaral ko. Kasi di ba nga, graduating na ako ngayon taon. Kaya dapat, wala munang boyfriend. Para makapag-focus ako, di ba? Sa bagay, tama ka, Carla. Matanong ko lang, Carla. Sana huwag kang magalit sa akin, ha? May tsuktsak bang naganap sa inyo ng boyfriend mo? Wala lang. Natanong ko lang naman. Pasensya ka na sa tanong ko na yun, ha? Okay lang, Randy. Open naman ako sa mga ganun topic. Oo, meron. Kaso isang beses lang yun. At di na naulit pa. Ay, ganun? Ba't isang beses lang? Ba't di na siya naulit pa, ha? Di ako nasarapan. Charot lang. Ano kasi, basta. Akin na lang yun. Wag mo nang sagutin, ha? Sige na nga, okay lang. Wag mo nang sagutin. Mukhang alam ko na yung sagot. Alam talaga? Ano namang sagot? Ha, Randy? Yun na nga, di ka nasarapan. Tama ako, di ba? Loko, ayaw kong sagutin yan. Bahala ka nga dyan. Randy, maiba tayo. Ikaw, ba't wala kang girlfriend ha? Nagkaroon naman ako ng girlfriend dati, mga 3 na. Kaso yun, naghiwalay din kami. Tapos sa ngayon, wala akong girlfriend. Kasi ikaw yung hinihintay ko. Buti nga dumating ka na eh. Uy, loko-loko ka talaga no? Di pwede no? Tita mo ako. Kaya di pwede yung naiisip mo ngayon no? Oo nga sayang. Sana, di na lang kita tita. Para pwede no? Nice. Kaso tita mo nga ako. Kaya maghanap ka na ng iba no? Madaming babae dyan. Kaya madami ka pang mahanap dyan, okay? Sige tita Carla. Ay, Carla pala. Ay nako, ba't may tita ha? Pasaway ka talaga Randy kahit kailan. Pitikin ko yung bibig mo dyan eh. Sige nga Carla, pitikin mo nga na makagat ko yung daliri mo. Ganon. Sige, pipitikin ko talaga yung bibig mo. Eto na, gagawin ko na ngayon. At bigla lang ang pinitik ni Tita Carla yung bibig ko. At pagpitik niya sa bibig ko,
ay agad ko namang hinawakan ang kanyang kamay. At nang hawak ko na yun, ay nagkatinginan kaming dalawa. At maya-maya lang, ay bigla ko nalang naisip na halikan ang kamay niya na yun. At ang hahalikan ko na yun, ay wala naman naging pagtutol si Tita Carla. Hinayaan niya lang na gawin ko yun sa kanya. At paghalik ko dun, ay amoy na amoy ko ang kabanguhan nun at kalambutan niya. At pagkatapos ko yun magawa, ay muli akong napatingin kay Tita Carla. At siya naman ay napatingin din sa akin. Nagtitigan kami ng ilang mga segundo hanggang sa mahawakan ko na ang kanyang muka. At habang hawak ko na ang muka ni Tita, ay bigla siyang nagsalita. At eto ang sinabi niya sa akin. Randy, para saan yun? Ba't mo yung ginawa sa akin? Saka, wag mo naman akong tingnan ng ganito. Nahihiya na ako sa'yo, Randy. Nang masabi yun ni Tita Carla, ay di ko siya pinansin. Nakatingin lang ako sa maganda niyang muka. At pagkatapos nun, ay dinampi ko na yung dalawa kong kamay sa kanyang magkabilang mga pisngi. At saka ko siya tinuka sa kanyang labi. At ang magawa ko na yun, ay walang imik si Tita Carla. Napahawak lang siya sa aking magkabilang braso. At pagkatapos ko yun magawa, ay bigla ko siyang niyakap ng mahigpit. At siya naman ay umakap din sa akin na mahigpit. At nang sandaling yun, ay walang nagsasalita sa aming dalawa. Nanatili lang kaming tahimik na dalawa habang kami ay magkayakap. At sa di namin inaasahan, habang magkayakap kami dun sa sopa, ay bigla na lang kaming nakatulog na dalawa nang di namin namamalayan pareho. Siguro marahil sa nagustuhan namin pareho sa isa't isa ang tagpong yun. Nagising ako ng 3 a.m. at paggising ko ay tulog pa din si Tita Carla at siya ay nakayakap pa din sa akin. Muli ko siyang tinitigan ng oras na yun at nasabi ko sa aking isipan, sana di na lang kita, Tita, para pwede kitang mahalin. At sabay haplos ko sa kanyang muka. At pagkatapos nun ay muli ko siyang niyakap at binuhat ko na siya papunta sa kanyang kwarto. At doon ko na siya inihiga para naman maging maayos ang kanyang pagtulog. At ang lalabas na ako ng kanyang kwarto ay bigla niya nalang hinawakan yung braso ko. At pagtingin ko sa kanya ay dilat na ang kanyang mga mata at siya ay nakatingin sa akin. At bigla niya nalang sinabi sa akin ang salitang to na kinagulat ko naman ng sandaling yun. Teka, Randy, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan dito. Dito ka lang sa tabi ko. Sige na, Randy. At saka baka pwede, yakapin mo lang ako na mahigpit. Please, Randy. Nang madinig ko yung sinabi ni Tita Carla, ay napatingin ako sa kanya. At parang di ako makapaniwala na sasabihin niya yun sa akin. Kaya naman, sinabi ko sa kanya kung sure ba siya sa sinasabi niya na yun sa akin. Carla, sure ka ba dyan sa sinasabi mo na yun, ha? Baka nagbibiro ka lang dyan, ha? Oo nga, Randy, sure ako sa sinasabi ko na yun sa'yo. Kaya please, dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang umalis. Gusto kitang katabi at kayakap. At nang malaman ko na seryoso si Tita Carla sa sinabi niya na yun sa akin, ay agad ko nang ginawa yung kanyang gusto. Tumabi na ako sa kanya habang kami ay magkayakap. At nang katabi ko na siya sa paghiga at kayakap ko pa siya, ay panay tingin sa akin ni Tita Carla at sa kanya sinabi sa akin ang salitang to, Randy, may tatanong ako sa iyo. Sana sagutin mo na maayos, ha? Sige, Carla. Sasagutin ko siya na maayos. Ano ba yung tanong mo na yan? Kung sakaling di mo ako, Tita, magugustuhan mo kaya ako? At pwede kaya tayong maging mag-boyfriend at girlfriend? Nagulat ako sa tanong na yun ni Tita Carla sa akin. Kaya naman, napatingin talaga ako sa kanyang mga mata. At dahil sa kailangan kong sagutin
yung tanong niya na yun, ay sinagot ko naman yun na maayos at seryoso. Oo naman Carla, magugustuhan talaga kita. Nasa iyo na lahat, maganda, sexy, mabait, at makinis ang kutis. Kaso yun nga, tita kita. Kaya di talaga pwede. Nga pala Carla, ba't mo naman natanong sa akin ang bagay na yan ha? Wala Randy, natanong ko lang naman sa'yo. Halika na matulog na tayo at inaantok pa ako. Pero gusto ko, magkayakap lang tayong dalawa ha? Sige Carla, yakap lang naman pala eh. Walang problema sa akin yun. At pagkatapos nun, ay natulog na nga kami ulit ni Tita Carla. At nang magising kami, ay mga 7 AM na yun. Teka Randy, dito ka lang ha. Magluluto lang ako ng almusal nating dalawa. Wala pa naman sila mama at papa. Nag-text si mama. Baka mamayang gabi pa daw sila umuwi. Kasi may mga bibilin silang gamit para dito sa bahay namin. Kaya sana Randy, mamaya ka na lang umuwi ha. Okay lang ba ha Randy? O may lakad ka ba ngayon? Oo naman Carla, okay lang yun. Pagka birthday ko na lang ako mag-a-apply ng trabaho para masamahan kita dito ngayon. Talaga Randy, salamat ha. Ang bait mo talaga, ang pogi pa. Sus, nang bola ka pa dyan. Sasamahan ka na nga eh, nang bola ka pa. Di naman yung bola Randy, totoo yun. Pogi ka, okay? Gusto mo, patunayan ko sa'yo na pogi ka talaga. Eh anong pagpapatunay naman yung gagawin mo, ha Carla? At ang tanongin ko yun kay Tita Carla, ay agad siyang lumapit sa akin. Nilagay niya yung dalawa niyang kamay sa magkabilang balikat ko. Tinitigan niya ako at saka niya ako tinuka sa aking labi ng paulit-ulit. At pagkatapos niya yun magawa, ay bigla siyang nagsalita. Ayun, Randy, okay na ba yun ha? Siguro naman, naniniwala ka na sa akin oh. Kasi kung di ka pogi, di ko yun gagawin sa'yo. Sige na, dito ka na muna ha. Magluluto na ako ng almusal natin, okay? At bago umalis si Tita Carla, ay muli kong hinaltak ang mga kamay niya at saka ko siya tinuka sa kanyang labi na alam kong nagustuhan niya din naman. Ikaw talaga Randy, humirit ka pa dyan. Okay na, mamaya na lang ulit. Gutom na kaya ako, kaya kailangan ko na magluto, okay? Sige na, dito ka lang ha. Wait mo yung lulutuin kong pagkain natin. At pagkatapos nun, ay napangiti na lang ako kay Tita Carla at saka na lang ako naghintay sa iluluto niyang pagkain. At pagkalipas ng ilang mga sandali, ay nakapagluto na si Tita Carla at saka na kami kumain na dalawa dun mismo sa kanyang kama. At pagkatapos namin kumain, ay nanood lang kami maghapon ng mga movie habang kami ay magkayakap na dalawa. At ilang saglit lang ay biglang nagsalita si Tita Carla. Randy, di ba birthday mo na pala bukas? Anong regalong gusto mo ha Randy? Ang gusto kong regalo Carla, sana maging akin ka na. Ikaw talaga, nagbibiro ko na naman dyan. Yung seryoso naman kasi Randy, ano nga kasing gusto mo para maibigay ko sa'yo? Seryoso naman ako Carla, ikaw ang gusto ko. Kaya mo bang ibigay yon ha? Ganon ba Randy? Yun nga sana itatanong ko sa iyo eh. Kung ano ba tayong dalawa? Kung ano bang relasyon natin ngayon? Kasi ako, naguguluhan talaga ako. Kaya gusto kong malaman mula sa iyo. Carla, papayag ka ba? Kung maging tayo ng dalawa? Oo Randy, papayag ako. Kaso, seryoso ka ba talaga sa bagay na to? Ito ba talagang gusto mo ha? Oo Carla, etong gusto ko. Unang kita ko pa lang sa'yo ay humanga na ako sa'yo. At pagkatapos ko yun sabihin sa kanya, ay bigla na lang akong niyakap ni Carla ng mahigpit. At sa kanya ako, pinagtutuka sa aking labi. At pagkatapos nun, ay saka na siya napangiti sa akin.
At sabay sabi niya sa akin ng salitang to, "Randy, di ba? Birthday mo bukas? Ito na lang gift ko sa'yo. Gusto mo ba? Sayawan kita ha? Di ba? Yun din ang gusto mo?" Wow talaga? Sasayawan mo ko ngayon? Sige, sige. Parang gusto ko yan ah. Sige wait ah. Magpapalit lang ako ng damit ko. Magda-duster na lang ako ha. Or dress. Wait ah. Sige Carla, ikaw ang bahala. Kahit ano namang suotin mo ay sexy ka pa din. At maya-maya lang ay andyan na si Tita Carla. Nakasuot na siya ng dress na may kaiklian. Kaya dahil doon ay napatingin ako sa kanya. "Ano Randy? Ba't parang natulala ka ata dyan ha? Bakit? Sexy ba ako ha?" "Oo Carla, ang sexy mo sa suot mo na yun na damit. Bagay sa'yo." "Sige Randy, salamat ha. Sige na, sisimulan ko na ang pagsasayaw ha. Panoodin mo lang ako ng mabuti ha." "Sige Carla, manonood lang ako sa pagsasayaw na gagawin mo." At nagsimula na nga si Tita Carla sa kanyang pagsasayaw. At habang nagsasayaw na siya, ay damang-dama ko na naman ang pagpalo at pag-indayog ng kanyang balakang at bewang. Napaka-sexy niya nang sandaling sumasayaw na siya. Kaya dahil dun ay titig na naman ako sa kanya at talagang nadadala na naman ako ng aking emosyon. Alam kong nahalata na yun ni Tita Carla, kaya dahan-dahan na siyang lumapit sa akin na halos magkatikit na ang aming muka. Ngunit kahit magkalapit na kami ay tuloy pa din siya sa kanyang pagsasayaw na yon. At ang oras na yon ay di ko na kayang pigilan pa ang aking nararamdaman. Kaya agad ko nang hinawakan si Tita Carla sa kanyang bewang at sabay sabi ko sa kanya ng salitang to, "Carla, ang galing mong sumayaw. Di ko na kayang pigilan pa ang aking nararamdaman ngayon. Gusto kitang paluwagin Tita Carla." "Ay Carla pala." "Paluwagin talaga? Ano naman papaluwagin mo sa akin ha? Yung ano mo, papaluwagin ko. Yung pagdaloy ng paghinga mo, papaluwagin ko. Kasi baka di ka na makahinga sa higpit ng pagkakahawak ko sa bewang mo ngayon. Ikaw talaga Randy, ang dami mong alam dyan. Alam ko ng ibig mong sabihin dyan. Yun bang gusto mo Randy? Sige na, gawin mo na. Payag naman ako sa nais mo." At nang sabihin yun sa akin ni Tita Carla, ay di na ako nagdalawang isip pa. Agad ko siyang tinuka muli sa kanyang labi. At pagkatapos nun, ay napaligaya ko na nga siya. At pinagsaluhan namin ang pulot gata ng oras na yon. At pagkatapos kong mapaligay si Tita Carla, ay nagkaroon na kami ng tagong relasyon nun. Naging masaya naman kami. At hanggang ngayon, pagkalipas ng 5 taon, ay okay pa din kami. Ang kaso, hanggang kailan kami ni Tita Carla na ganito. Ngunit, di ko na inisip pa. Ang mahalaga ay napapaligaya ko ang aking Tita Carla at ako lang ang gumagawa nun sa kanya. Kasi, di na siya naghanap pa ng iba at ako din naman ay siya lang ang aking pinapaligaya. Kasi, kontento na din ako sa aking Tita Carla na maganda at sexy naman talaga. Yan po, tapos na yung full story natin. Sana po nagustuhan nyo. See you po sa next video natin. Maraming salamat po. Bye bye.